galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joy. Ipinas oras po natin. 15 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga pero umuulan pa rin naman na umaga. Ngayon pong happy Wednesday morning. Ikalabing-siyam na po tayo sa buwan ng Agosto, no? It's August 19, 2026. Samahan niyo pa rin po yung lingkod, May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan po, no? Alas 10 hanggang alas 11 pa rin po tayo ng umaga. Ngayon pong Simbang Baklaran na pala naman. Days na araw, no? Pero ingat-ingat pa rin ha, mga kababayan.
Dahil kanina sabi po ng Pag-asa, lumakas yung low pressure area, no, yung LPA sa labas po ng ating bansa. Nasa labas pa lang yan, no? Sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So lumakas pa bilang tropical depression Neneng. At napanatili po nitong tropical depression Neneng yung kanyang lakas habang patuloy po sa kanyang pagkilos. Ang direksyon po niya pakanluran sa kargatang silangan ng Batanes. Sabi po ng Pag-asa, mababa naman yung posibilidad na maglandfall itong tropical depression Neneng at mananatili siyang malayo sa kalupaan ng bansa. Pero magiging panandalian o yung tinatawag na short-lived tropical cyclone itong Neneng at mananatiling tropical depression bago humina bilang, sabi nga, remnant na lang sa bahagi ng Taiwan. Bukas po yan araw ng Huwebes. Pero may dalawa pang sama ng panahon ang patuloy na binabantayan ng Pag-asa. Alamin natin. Alaga naman ito na talaga yung panahon ng tag-ulan, 'di ba? Mula sa DOST Pag-asa, hingi na tayo ng update mula kay Ma'am Grace Castañeda. Ma'am Grace, good morning. Happy Wednesday. Din, Miss May, and sa ating pong mga taga-subaybay. So ngayon, maulan pa rin po yung panahon na ating mararanasan. Dala pa rin po ito ng habagat. Though meron po tayong minomonitor na tatlong bagyo sa loob at labas ng ating area of responsibility. Unahin po muna natin si Bagyong Neneng. Ito po yung nasa loob ng ating PAR. Huling namataan sa line 675 kilometers east of Itbayat, Batanes. Taglay po nito lakas ng hangin of 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Northwestward po yung pagkilos nito sa bilis na 15 kilometers per hour. So generally, patuloy po yung ganitong pagkilos niya na northwestward patungo po dito sa may northeast ng Taiwan area. Hindi po ito maglalandfall sa anumang bahagi ng ating bansa. Wala rin po tayo nakataas ng wind signals and also wala rin po itong direct effect sa anumang bahagi po ng ating landmass. But isa po ito sa nag-i-steer or nag-contribute sa habagat natin, which is yung habagat po yung patuloy pa din na nagdadala ng mga pag-ulan for most of Luzon. So expect pa rin po natin, possible pa rin yung monsoon rain sa may area ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, and meron din pong halos tuloy-tuloy na mga malalakas na pag-ulan for today sa area ng Pangasinan. Well, dito naman sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Cavite, Batangas at Oriental Mindoro is any time of the day possible pa rin po yung biglaang buhos ng mga malakas na pag-ulan. Kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. For the rest of Luzon naman, maging sa Antique at Aklan, magiging maulap din po yung ating mga kalangitan. Scattered ng mga pag-ulan naman po yung ina-expect natin. And bukod po dito, meron din tayo minomonitor na tropical depression. Sa labas po ito ng PAR sa laying 670 kilometers west of Calayan, Cagayan. And palayo naman po yung movement nito, so hindi natin ina-expect na papasok ito at makaka-apekto sa ating area of responsibility. While meron pa tayong isang minomonitor, medyo malayo pa po ito, 3,090 kilometers east of northeastern Mindanao. And sa ngayon po, generally northwestward yung movement niya. And sa mga susunod po na araw, hindi pa rin natin i-roll out yung pagpasok po nito sa loob ng ating area of responsibility. But kapag po naging malapit na ito sa ating sa PAR po natin, is possible siya yung mag-enhance po ng habagat natin next week. So expect po natin ngayon is medyo may mga pag-ulan pa po tayo. Tomorrow hanggang sa Sabado, medyo magto-tone down po yung mga pag-ulan natin, pero possible pa rin po yung biglaang buhos lalo na sa hapon at gabi, and also pwede rin po sa early morning. Pero by next week po, nakikita natin is posibleng lumakas na naman po ulit yung habagat natin and maging frequent po ulit yung mga pag-ulan, and nakikita po natin ngayon likely na hanggang sa katapusan po ng August is generally maulan pa din po talaga yung ating panahon, and lahat po ito is dala pa rin po ng habagat. Oh, talagang Ma'am Grace, mukhang hindi tayo tatantanan nito ngayong buwan ng Agosto, ng mga pag-ulan-ulan, Yes po, nakita po natin talaga ngayong buwan ng Agosto is enhanced po talaga yung rainfall natin. Isa na din po kasi yung contribution na nasa El Nino condition tayo. While sa mga susunod na buwan naman po, nakita natin possible baka maging near normal or below normal na po yung mga pag-ulan natin. Oo, ibig sabihin kung nasa El Nino cycle na pala tayo pagsapit ng summer next year,
abay sobrang init naman siguro yan, ano? May ganun din pong effect yung Scenario. warmer temperature. Though sa rainfall po ngayon, kahit El Nino tayo, enhanced naman po yung Habagat. rainfall ng habagat, nadala ng habagat. And sa mga susunod po na na mga buwan po natin, since patapos na po nun yung habagat din, is doon na po natin medyo mararamdaman yung less rainfall for most of the country. Okay, maraming salamat Ma'am Grace. Ingat po kayo. Salamat din po. Mga kaibigan, Ma'am Grace Castañeda mula po sa DOST Pag-asa. Ay, talaga mahirap kapag umuulan. Diba? Lamig ng boses ni Carlo Carlos Solomon. Oo. Anak to ni Ma'am Tess Solomon Ginawa niya to para sa atin sa Operation Tulong. Yung kanyang kantang Tag-Ulan. O, diba? Anyway mga kaibigan, so yan po ang ating panahon. Kaya tayo po, mag-ingat po tayo ha. Lalong-lalo na po doon sa mga lugar na dati paniniwala ninyo ay okay lang ang inyong lugar. Pero di ba minsan magugulat ka na lang. Ayan, meron na pong mga nangyayaring landslide, meron na ring mga sitwasyon ng pagbaha, di ba? Mga kaibigan, oras po natin, 24 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Mamaya po meron po tayong pasyente, sikapin nating matulungan. Siya po ay ang pasyente po natin mamaya ay si Cedric Jan Mierva. 2 years old po at yan po ay bibigyang daan natin sa pamagitan po ng kanyang mother, no? At yung kanya pong yung ilalapit po ay itong bata, pero in the meantime, meron po tayong mga pasasalamatan. Try nyo lang tawagan si John Deniega. Oo, baka nakikinig yung kanya pong tatay, no? Si Kuya Jeremy Deniega. Makausap natin sila dahil tayo po ay magpapasalamat muna sa mga tumulong, lalong-lalo na yung ating mga regular donor. Na ating pong binigyan na po ng kaukulang financial assistance sa pamamagitan po ng ating mga mababait na donor. But anyway, isa po si John Bacalando Deniega. Siya po ay 13 years old, no, si Kuya John, na taga Pagsanghan, Quezon Province. So siya po ay isang grade 8 student na nagkaroon po ng nephrotic syndrome, at buwan-buwan po ay lumuluwas po sila dito po sa Metro Manila para maisagawa po yung kaukulang pagpapacheck up, dahil sinabihan po sila ng doktor nung una kailangang i-admit, no, ito pong si Jan, kailangan pong mag-undergo ng mga laboratory test para malaman yung kanyang problema. And then yun pong kanilang pabalik-balik sa ospital, nahihirapan po yung kanya pong butihing ama, si Kuya Jeremy Deniega, sa mga gastusin, no? Hindi po biro. At yung mga gamot pa, dahil ito pong si Kuya John, itong kanyang tatay, si Kuya Jeremy, isa pong mangingisda, no? So ibig sabihin, nakadepende lang doon po sa kanilang ang kanilang kita doon po sa nahuhuli ng mga isda. Kaya lumapit dito po sa DZRH Operation Tulong. At nung atin po siyang binigyang daan, ayan, nakikinig po ang ating butihing senador, no, ang ating napakabait na partner sa DZRH Operation Tulong, napaka-generous, Supremo Senator Lito Lapid. Agad-agad ay nagpabigay siya ng 10,000 pesos para sa pangangailangan ni John Deniega, no? So napakalaking tulong po yun, Sen. Maraming salamat po. And then another 3,000 pesos mula sa ating regular donor na rin, ang tropang matulungi ng Mayor Lakay-Dayo Macalma, ang Manila Travelers. So maraming salamat din po. And then ang ating pong donor sa GCash, lagi na nagpapadala, 1,000 pesos, Sir Eddie Alvarez, NPPG. Pag dalawang pasyente natin, hinahati natin yung 2,000 pesos mula sa GCash. Maraming salamat. And then of course, 100 pesos mula sa ating GCash donor. So, tinatry pa natin, wala.
Wala tayong contact ngayon kay Kuya Jeremy, but anyway, maraming salamat po, Senator Lito Lapid, and then the whole Manila Travelers, Sir Eddie, and the PPG, and sa ating GCash donor. Maraming salamat dahil siya po ay nabigyan ng kabuang 14,000 pesos 100. Na po yung naipon para po kay John Deniega. And then meron pa rin po tayong pasyente na lumapit po dito po sa atin, at ang pasyenteng yan ay si Samara Faith Benavides. Ayan, hindi ko hawak yung mga cases nito ha. Wala akong baka nandyan sa inyo, pahingi. So, pasalamatan lang natin dahil ito po ay nagbigay tayo ng regular na halaga mula kay Senator Lito Lapid again, o yung regular donation na 2,000 pesos bawat araw na ibinibigay po sa mga pasyente, and another 3,000 pesos mula po sa Manila Travelers. Ganon din po kay Sir Eddie Alvarez and PPG. Ayan, maraming salamat po. Tapos, nagbigay din po dito ng tulong. I think meron ding tulong yung isa dun kay Bea and Aiza. Hindi ako nagkakamali, dun din yata kay Jan ba yun? Yung tropang matulungin na Mayor Lakay Deo Macalma may tumawag, magbibigay daw ng GL. So malaman na lang natin, meron silang pledge na GL. And then of course, para kay Samantha Faith Benavides, ayan, meron din pong nagbigay na 1,000 pesos mula kay Konsehala Lita Kasan ng Barangay Tranac, Laguna. So yan po yun, So sa kabuuan ay nakaipon tayo para kay Samara Faith Benavides, ating pasyente, ng 7,000 pesos. Maraming salamat po again sa ating mga mababait na donor. And another patient po, nabigyan na natin, si Ate Irene Maglente. So, yung pong naitulong sa kanya again mula kay Senator Lito Lapid, 2,000 pesos and 3,000 pesos mula sa Manila Travelers, and another 1,000 pesos mula kay Sir Eddie Alvarez and PPG. So, meron po siyang 6,000 pesos. Po. And then, another patient na tulungan na rin po natin. Naipon niya ating mga pasyente. But anyway, lahat po sila financially po ay natutulungan ng ating mga donor, So, para po sa pasyenteng si Zephora Magallanes, yan, natulungan din siya again. 2,000 pesos mula kay Senator Lito Lapid, 3,000 pesos mula sa Manila Travelers, 1,000 pesos mula kay Sir Eddie Alvarez and PPG, and galing po sa ating mga GCash donors, 1,600 pesos. So, yan ay para po sa pasyente natin, si Zephora Magallanes. So, ang naipon natin para sa kanya ay umabot po sa 7,600 pesos. Naku, maraming salamat po sa ating pong mga donor, sa ating mga generous, very generous na mga kababayan na nagsishare po ng kanilang mga blessing para po sa ating mga pasyente. Ayan, sa lahat po na sa inyo na talagang may mga mabubuting kalooban, mabubuting puso, maraming salamat, and God bless you more. At syempre yung ating panalangin para sa buong pamilya na rin po ninyo. Thank you so much. Galing na rin po yan sa ating mga pasyente na kung makikita nyo lang, kahaba po ng pila namin pagdating po sa mga humihingi po ng tulong talaga. Kaya kayo po ay nagsisilbing ilaw ng ating pong mga pasyente na lumalapit, kahit papaano makatugon dun sa kanilang mga pangangailangan. Thank you so much. Oras po natin, 32 minuto na po makalipas ang 10:00 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Ang oras na yan. Ang bango ng sampayan, tara na magsayaw. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo.
tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon I live here in Vegas and I'm a concert promoter. I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas, not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number 1, good diet. Number 2, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Halina't gumising sa isang Masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa Masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado.
DCS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino-American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa initiative Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Pilipinas, oras po natin, 39 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. So tuloy-tuloy na po tayo ha sa ating pong pasyente. Pero bago dyan, batiin lang natin abang ating mga Cambuking Lifetime, mga nakamonitor, Bong Briones, paring Bong. Ayan, ating mga lifetime ng DZRH Operation Tulong ka, Jerry Sumagaysay. And of course, Sir Anthony Abrenica, good morning. Ayan, ganun din sa ating team. Okay. Junior Edgar Balnig, tama ba? Good morning. And of course, Karesti Paliliaya, maganda umaga. And kay Miss Marian Yukino, sige, paki-call nga natin. Oo, meron daw siyang inilapit eh. And of course, ka Eddie Cadelino. Ayan, good morning sa ating team. Ayan, puntahan muna natin ang ating pasyente. Pasyente po natin ay 2 years old, yung mga bata talaga. Pagka may sakit talagang ang mga parents ikot, para makahingi ng tulong. What? Si Cedric po ay nakitaan, ng tinatawag na red flags delayed. Ng red flags o yung tinatawag na delay. Kaya nag-aalala itong kanyang nanay, si Ate Lorgena, sa kanya pong anak. Kaya agad-agad ipina-check up niya po yan sa Philippine Children's Hospital. And then si Cedric dyan po, na-diagnose nga po na merong autism spectrum disorder level 3, bago po siya mag-edad ng 2 years old. So si Cedric ay nangangailangan po ng mga kakulang therapy, and then of course sila po ay walang kakayahan para mapagawa po itong ganitong therapy. Kaya lumalapit po sila dahil yung kanya pong mister isang messenger, sa liit po ng sweldo hindi po maipa-therapy. Ito pong si Cedric. 3 yung kanilang anak, isang 23 years old and then 15 years old. Ayan, at pareho na rin pong nag-aaral. Kausapin natin si Ate Lorgena. Tama? Tama ba yung name niya? Okay, magandang umaga. Good morning. Magandang umaga. Magandang umaga pa, May. Yung name mo ay Lorgena. Apo, ma'am. Jenna na lang po, ma'am. Jenna ang tawag sa'yo. Ayun. Oo. Taga saan kayo ngayon? Caloocan? Opo, ma'am. North Caloocan po. Sa North Caloocan. Nandiyan kami noong nakaraan. Kumusta? Malakas ba ulan ngayon dyan sa inyo? Kanina po malakas pa, bugso-bugso po. Pero ngayon, hindi naman kayo binabaha? Hindi naman po. Mataas po kami sa po. Mabuti naman. Okay. So, yung dalawa mong anak nag-aaral. So, meron ka ng college, tama? Meron po, ma'am. Oo, awa ng Diyos. College po. Oo. Tapos, yung 15 years old, anong grade na? Grade 9 po. Grade 9. Okay. And then, of course, alayo yata ng pagitan. Opo, 13 years po yung Hindi ko po kasi akalaing buntis po nung sasabihin ko pa naman, hulaan ko. No, hindi mo inakala,
Apo, ma'am, kasi 44 na po ako nung nanganak siya. Oo nga. So ano daw dahilan ng autism? Meron bang ano? Hindi pa po nakita kung ano daw po talaga yung ano. Kasi nung time po na ano, nalaman kong buntis ako, ano na siya, 18 weeks. Oo. So, kasi nung iyong pinanganak, meron na siyang ganung condition, nakita na yon? Hindi pa Nakita po siya, ano ma'am, nitong June 26 lang po. Pero napansin ko na po na iba yung development niya. Oo. So ngayon, kumusta naman? Pero at least hindi naman sakitin, ano? Surgery. Nung July 18 po, dinala po namin siya sa ano kasi nag-seizure po siya. Kaya to confirm po kung meron siyang epilepsy. Oo. Ano sabi ng doktor? Hindi pa po namin napagawa yung MRI kasi po ang screening pa po sa PCMC ay September pa. Tapos ang MRI daw po baka ang schedule pa next year. Oo. So sa Philippine Children's Hospital? Opo, pero yung MRI niya po, nilakad ko po yun sa labas na lang po na MRI. Oo. So Naghanap po ako na tumatanggap ng ano. So ngayon, So ngayon ang kailangan ni Cedric ay continuous therapy na, no? Opo, therapist po na occupational, hindi pa po namin talaga napapagawa dahil lahat ng pinagtatanungan namin, matataas po yung bayad. Pagka sinabi, wala bang available sa mga government hospital pagka ganyan? Sa PCMC po, may occupational, kaso po, screening pa po namin ngayon 25. Pero sinabihan po kami na ang waiting po na period po ng listahan ay hanggang next year pa po. Ay, ibig sabihin next year pa yung pila mo. Opo. Pero pagka pumila ka, meaning may session day yun, di ba? Meron po. So, pero pang next year pa daw po, opo. Ibibigay yun, di ba? Ibibigay naman yun. Ipila mo lang. Tapos pagka makakagawa ng paraan, i-therapy, di ba? Opo. Magkano ba inaabot pagka sa therapy? Yung tatlo po kasi yung pinaano sa kanya, occupational, speech, at saka yung physical kasi. Lakad lang po siya yung nagagawa niya ngayon na parang ika-ika po yung lakad niya. Oo. So pag tinignan mo yung quotation, yung occupational pa lang po nasa 40,000 na po. Hindi pa po kasama yung assessment ng doktor doon sa center na pag-aanuhan namin. Pag-enrollan namin sa kanya. Yung 40,000, ilang session yun? Ano lang po yun, ma'am? Nasa 25 session days. Opo. At ano po yun? 1 hour. 1 hour. So 25 hours. Opo, ano yan po, may schedule na po yung binibigay. Pag nakapag-ano po kami, nakapag-enroll po sa isang therapy center po. Oo, at yun ang prescription para sa katulad niya. So, tatlo po. Yung 41 po, occupational pa lang, hindi pa po kasama yung speech doon. And then sa speech, magkano ang ginagastos? Ganun po daw yung yung mga pinagtatanungan namin na mga therapy, mga ganun din po yung range nila. And then yung isa pa? Yung physical therapy po, ganun din po. Pero sa physical therapy, nakapila na po kami sa sa PCMC po. Oo. Medyo ang bigat din Imagine mo, kakailanganin mo may 100,000, no? Opo, kasi ang po kasi ng doktor, hanggat maaga daw po. Ma-therapy. Early intervention daw po para po matulungan si Cedric sa development niya. Kasi kung matagalan daw po, ganun na lang din po yung mangyari sa kanya. Oo, pag nag-uusap kayo mag-asawa, anong nagiging takbo ng usapan ninyo pag ganito kalaki yung kailangan? Wala po, na lang. Minsan naiiyak na lang din po yung kasi tama lang din po yung kinikita nila ng asawa ko. Nasa minimum wage lang po, opo. Oo, para sa mga nag-aaral pa. Anong year na ba yung panganay? 4th year po, college. Wow, matatapos na. Oo. Kunting Babae ba? Babae? Apo, babae po. Okay. At least makakatulong pa kahit paano, no? Anong kurso ba niya? Bachelor, psychology po. Psychology. Gusto pang mag-doktor,
Oo, May yun awa daw po ang yung Diyos. kailangan ng pag yun daw kailangan ng ngayon natin. Yun ang kailangan sa panahon ngayon. Kaya gusto niya, opo. sabihin mo sa kanya, pakisabi sa iyong, anong pangalan ni ate? Nung iyong Si pangalan? France po. Si Ate Franz, galingan niya. Ha? Opo. At tama ka, kailangan yan. Di ba? Apo. Okay. So, balikan natin si Cedric. So, si Cedric ay nangangailangan, meron pa siyang mga gamot na dapat i-take bukod dun sa therapy? Naman. Wala po. Therapy po yung mga nirecommend sa kanya. Yung occupational at saka speech at saka physical po. Ang therapy ba, tumatanggap sila ng mga guarantee letter? Hindi po, ma'am, kasi sa labas po kami nagtatanong, wala po silang Oo, walang hindi ganon. sila tumatanggap. Opo. Okay. So, kailangan pala talaga cash. Opo, kaya hindi Kaya pa po kami mabigat. nakapag-start. Opo. Oo, pero pagdating dun sa yung nakapila, paano yon? Libre na yon? O meron pa rin babayaran? Hindi po ipapasok. Meron pa rin po yung consultation kasi hindi na po libre sa PCMC. Nagbabayad po kami ng 300 plus. Tapos Discounted na yon. Discounted Apo, na. discounted naman na po yung kasi OPD. Oo. Opo. Ang ko mabuti. lang po kasi doon medyo matagal yung yung Schedule. pila. Oo. Kaya kahit hinahabol po yung neuro namin na kasi habang ganyan daw po 2 taon, kaya pa daw pong So kung halimbawa ipapatherapy mo siya, magkano binabayaran mo? Bawat po, session? yung pinagtanungan ko po na therapy, yung malapit lang po dito sa Caloocan. Meron pa po kasi sila, bukod po dun sa assessment na nanggagaling sa NeuroDev ng PCMC, meron po silang sariling assessment. Nasa 3,000 po yung assessment. Tapos yung per session po na sa OT, nasa 1.5 po per hour. Two times a day po yung two times a week yung niya, balik. So magkano? Magkano yung 3,000 ang po, 3,000 yung isang linggo niya. Isang linggo. Plus yung 3,000 na assessment. Bago ka makapasok po dun sa Okay. Sige, manawagan ka. Hingi tayo ng tulong, Ate Jenna, para kay Cedric. Go ahead. Marami naman tayo mga may mabubuting kalooban at makatulong. Go ahead. Apo. Magandang araw po. Ako po si Jenna Nierba po. Mama ni Cedric. Na-diagnose po siya ng autism spectrum disorder, global delay development at may epilepsy po. Ako po ay kumakatok po sa mga ginintuan yung puso. Naway matulungan niyo kaming maibigay kasi ang mga kailangan niya ng mga therapy para maayos po yung kanyang paglaki. Hindi po namin kakayanin yung lahat dahil po sa taas ng mga bilihin ngayon, iisa lang din po ang nagtatrabaho sa amin. Ngayon po lang po, ako'y nagpapasalamat po sa lahat ng may mabubuting puso. At saka kay Ma'am May, salamat din po sa pagkakataong ito. Okay, Ate Jenna, para dun sa, bakit ka ba napindot yung oras? Ate Jenna, para po dun sa sa mga maaaring tumulong po, ayan, pwede po para sa anak ni Ate Jenna, si Cedric po. Baka naman, pwede po kayo magpadala ng inyo pong mga cash donations to our GCash account po, through EP na aming executive producer Wina Perlesoro. Ayan, at 0956-197-9471 at maging doon sa ating QR code ng MBC Operation Tulong. So doon po sa mga maaring tumugon, pwede po kayo magpadala. At yan po ay para kay Cedric, Cedric Nierba, 2 years old, na kailangan po para po sa kanyang therapy. Sila po ay taga dyan sa may Barangay 179-1425 Caloocan City at ang nananawagan po ay si Ate Lorgena, yung kanya pong butihing ina. Ate Jenna? In the meantime, bigyan ka muna namin dun sa ating regular donation para sa mga pasyente katulad ni Cedric. Bigyan ka muna namin ng 2,000 pesos mula kay Senator Dito Lapid. Maraming salamat po kay Supremo. And then malay mo, dagdagan yun ni Supremo, sana. And of course, another 3,000 pesos mula sa tropang matulungin ng Mayor Lacaydeo Macalma ang Manila Travelers. Ayan, 3,000 pesos additional. Maraming salamat po. Ayan, okay. Malaking bagay na po ito para sa pamilya namin. Oo,
Oo, medyo maidadagdag mo na yan. At dun sa mga magpapadala po sa GCash, para po, ang cute-cute naman ni baby, oh. Pero ganito na siya kalaki na yung nakikita namin. Ano ba to? Recent picture niya? Opo, bago lang po yan. Oo. So yan po si Cedric. So doon po sa mga magpapadala, lagay niyo pong pangalan, Cedric Nierva. At para po yan sa kanyang therapy. Ngayon pa lang sabi nga ni Ate Jenna, nagpapasalamat na po tayo sa mga tutugon po sa kanyang panawagan. Okay, Ate Jenna? Maraming salamat. Maraming salamat po, Ma'am May. Oo, ingat lagi. Ingatan si Cedric. Yan, mga kaibigan na ating pong pasyente, oras natin, 53 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, I'm Enteng Perez. I live here in Vegas and I'm a concert promoter. I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas, not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number 1, good diet. Number 2, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, I'm Enteng Perez. I live here in Vegas and I'm a concert promoter. I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas, not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number 1, good diet. Number 2, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Pilipinas, oras po natin 56 na minuto makalipas sa 10:00 ng umaga. Bigandaan muna natin yung ating pong mga balita, ha? Oh, meron pa naman tayo sanang pasyente, 68 years old senior, no? Ang sakit niya si KD, chronic kidney disease. But anyway, punta muna tayo sa basura. Ay, bakit? Punta tayo sa basura. Ang basura daw po pangunahing dahilan ng pagkasira ng mga pumping station sa Rojas Boulevard, ha? Sabi po ng, sino nagsabi? Alamin natin, RH15, Giselle Ricafort. Giselle! Go ahead, Giselle. Go ahead. Miss May, update muna dito sa isinagawang lightning rally sa Taguig City. Matapos nga yung girian, nagkasundo yung mga relihistang kabataan at ang mga pulis sa 5 minutong kilos protesta sa labas nitong tanggapan ng Basis Conversion and Development Authority sa Bonifacio Technology Center sa Taguig City. Nabulaga kasi yung mga marshal at yung mga pulis sa biglaang sugod ng mga kabataan sa labas ng BCDA para kondenahin yung Pagsilika Initiative. Nakasampa yung mga demonstrador sa mismong driveway ng gusali o sa mismong entrance ng BCDA.
Naharangan naman sila ng mga security dito, pero nagkainitan ng pababain sila sa mismong kalsada ng 2nd Avenue. Diit ng grupo sa panguna ng League of Filipino Student, karapatan nila na magpahayag ng kanilang saloobin. Pero ang hanay ng pulisya ay giniit na walang permit yung kanilang pagtitipon. Matapos yung 5 minuto pang kilos protesta dito sa area, nag-disperse ng mapayapa yung mga rallyista na binantayan naman ng mga kapulisang makaalis sa lugar. Pakinggan natin yung bahagi ng girian kanina. Papasabihin niyo po lahat na mas tumanila. Wala na tumanila mula sa amin. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Yan pala yung balita niya, yung mga rallyista, no? Doon sa kilos protesta, dyan po sa BCDA. Ayan, balikan natin yung basura. Oo, ang magbabalita si RH19 na Nolasco, Tina. Miss May, basura ang itinuturong pangunahing dahilan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagkasira ng ilang mga pumping station sa kabaan ng Rojas Boulevard. Sa isinagawang inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Remedios Pumping Station ngayong araw, sinabi nitong hindi lamang nagdudulot ng pagbara sa mga drainage system ang mga itinatapong basura, kundi direkta rin itong nasisira ang mga pumping station. Sa kasalukuyan, mayroong 5 pumping station sa kahabaan ng Rojas Boulevard na matatagpuan sa Remedios, Abad Santos, Padre Paura, Harbor at Rizal Park Hotel o Luneta. Ang kay Dizon, 4 sa mga ito ay sira na 7 buwan na ang nakalilipas sa matatagpuan sa Padre Paura, Remedios at Abad Santos. Base sa umiiral na pamantayan, dapat ay may 4 na pumps sa bawat pasilidad, 2 main pumps at 2 backup pumps. Mahalaga ayon kay Dizon na may mga backup pump dahil oras na masira ito, matagal bago maayos. Pakinggan natin si Secretary Dizon. Nasira daw. 7 months ago pa. Ang problema, matagal pa na mag-repair, hindi ganun kadali. Mas mabilis pang bumili ng bago kaya nga nagpabili na tayo ng dagdag na 4 2 dito, 2 sa Abad. Oo. Dahil sa basura yun? Oo, ang main cause talaga pagka nakakahigop sila ng basura, lalo na yung mga malaki, naiipit yun, nasisira. Wala tayong si Secretary Vince Dizon. Ito si Manila Girl RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Manila Girl, Tina Nolasco. Bati muna tayo ng happy birthday again. O di tayo nakakabati dito sa program natin. Of course, ang ating chairman, Mr. Fred J. Elizalde, belated happy birthday, boss. Ganon din po sa ating EVP, Sir Julio Bacuja, Sir JPM. Ayan, happy birthday. At kay Koy Hipolito, ating team operation tulong sa Batangas, Koy. Oo, belated. Di ko nababati si Koy Hipolito eh. Ayan, happy birthday. At sa lahat po ng mga nagsa-celebrate ng kanilang birthday. Ayan, happy birthday. Ayan. Anyway, ayan, nagpapabati yung aking lola. Baka nagtatampo sa akin, binabaha dyan sa Dalandanan, Valenzuela. Lola Paring Torrenueva. Hi Lola, good morning. Love you. At belated happy birthday sa aking pong pamangkin, si Justin Paul Feria Binauhan. Happy birthday, Tin. Ayan, di kita, nakalimutan ko pa, mapapagalitan ako. Ayan, okay. At syempre, Tatay Boy Francisco. Tatay Boy, how are you? Ayan po. At batiin din natin, ihabol lang natin. Mabilis lang to, yung mga nakatutok sa atin. Of course, Melvin Ugbamin. Magandang umaga po, no? Vilma Limpios, good morning din po. Ayan, Oriel Luar, maraming salamat po sa pagtutok. Uy, si Maricor Tamayo, nakatutok ka, walang pasok. And then of course, Marlet Lentejas, good morning. At ganun din kay, si Casa Tornino Law, ay solid ito eh. Lahat ng program natin pinapanood. Evelyn Lingatong, Tined, good morning din po. Ayan, okay. Sa lahat na ating team operation tulong, ingat kayo ha. Walang lulusong sa baha.
Wala na tayong oras. Sa pangalan po ng buong pwersa ng DCRH News Center, DCRH Operation Tulong, maraming salamat. Bea Solano and Aiza Gabriel. Ganun din kay Het Del Moro. RHTV, thank you. Ako naman may binauhan para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Carlo Solomon. Oo, sa ating awitin na ito. Mamaya babalik po ako alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Susunod na po, inaabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.